tatlong bandila, tatlong alok, at isang desisyon na maaring magbago sa himpapawid ng Pilipinas sa susunod na 20 years. Walang pangalan pa ng panalo, walang petsa pa ng kontrata. Sa malayo, tahimik na naghihintay ang mga eroplanong ito sa kani-kanilang hangar, habang sa Maynila, tahimik namang tumatakbo ang orasan at bawat araw na nagpapatuloy ang katahimikan, may isang tanong na lumalakas. Sino talaga ang mapagkakatiwalaan? Sa loob ng ilang taon, hinihintay na ng Philippine Air Force ang susunod na multi-role fighter nito. Bagong barko, bagong helicopter, bagong radar system, dumarating na lahat sa ilalim ng modernization program ng militar. Pero ang bagong jet, nakabimbim pa rin. Hindi ito dahil kulang sa alok. Sa katunayan, sobra pa nga ang mga kumpanyang gustong makipag-deal sa Pilipinas. Ang totoong problema, sino ang dapat pagkatiwalaan sa pinakamalaking pambili ng kasaysayan ng PAF? Ngayon, tatlong bansa ang aktibong nakikipag-ugnayan sa Pilipinas. Ang Amerika sa pamamagitan ng Lockheed Martin nag-aalok ng F-16 Block 70. Ang South Korea sa pamamagitan ng KAI nag-aalok ng bagong KF-21 Boramay. At ang Italy sa pamamagitan ng Leonardo nag-aalok ng Eurofighter Typhoon. Tatlong bansa, tatlong diskarte ng pananalo sa puso ng Pilipinas. At bawat isa ay may sariling paraan kung paano makuha ang huling oo mula sa Kongreso at sa Department of National D&D. Ang F-16 Block 70 at 72 may sertipikadong structural life na 12,000 equivalent flight hours. Mahigit 40 years ng service bago pa man kailanganin ng malaking structural repair. Dekada na itong subok sa combat sa buong mundo sa mahigit 20 countries. May AESA radar. Compatible ito sa umiiral ng FA-50 fleet ng Pilipinas at direktang naka-plug-in sa parehong logistics, training at munisyon system na ginagamit na ng Amerika. Ang KF-21, Boramay naman, bagong platform pa lamang, ay dinisenyo sa standard na 8,000 flight hours. Mas maikling structural life cycle kumpara sa F-16. Pero ang offer ng South Korea ay hindi lang tungkol sa airframe. Handa silang mag-finance ng 70% ng buong halaga ng deal sa pamamagitan ng Korean Export-Import Bank at nangako pa ng mas mabilis na delivery 2027 hanggang 2029, mas maaga kaysa sa offer ng Amerika. Pero ang pinaka-agresibong offer galing sa Italy. Ang Leonardo, gumagawa ng Eurofighter Typhoon, ay nag-aalok ng 100% financing. Buo, walang down payment na kailangang ilabas agad. Kasama pa rito ang pagtatayo ng MRO facility at infrastructure sa loob mismo ng Pilipinas, bahagi ng mas malaking industrial partnership. Sa unang tingin, parang ito na ang pinakamagandang deal sa tatlo. Zero cash out the door. Buong sistema ng suporta kasama pa. Pero heto ang katotohanang hindi masyadong napag-uusapan sa publiko. Ang $5.58 billion ng F-16 fee ay hindi lang para sa airframe. Kasama na rito ang AIM-120 AMRAAM, AIM-9X Sidewinder, GBU-39 bombs, JDAM, Paveway, kasama pa ang spare engines. Ang mas mababang presyo ng KF-21 ay hindi pa malinaw kung ganito rin kalawak ang kasamang weapons package. Kung parehong sukat ng munisyon ang ihahambing, maaaring magkasing halaga lang ang dalawa sa bandang huli. Kung ganito karami ang offer at kung ganito kadikit ang presyo pagdating sa katapusan, bakit parang nagmamadali ang ibang panig na i-close ang deal? Ang sagot
ay hindi tungkol sa kung sino ang pinakamahusay na eroplano batay sa specs. Ang sagot ay tungkol sa kung sino ang pinakamadaling maipasa sa Kongreso ngayong taon sa gitna ng limitadong budget para sa modernization ng buong militar ng Pilipinas. Narito ang mga aktwal na numero. Ang offer ng Amerika para sa 20 F-16 ay nasa around $5.58 billion kasama na ang buong weapons package. Ang offer ng South Korea may kombinadong halaga na around $1.93 billion para sa 12 hanggang 20 KF-21 kasama ang 70% financing mula sa Korean Export-Import Bank. Sa unang tingin, mas mababa nga ang headline number ng KF-21. Pero meron pang isang numero na madalas nawawala sa usapan. Around $2.5 billion na foreign military financing grant mula sa Amerika. Hindi utang, grant, ibig sabihin libre, ilalabas sa loob ng 5 years sa ilalim ng Philippines Enhanced Resilience Act. Kung idirekta ng Pilipinas ang grant na ito patungo sa F-16 purchase, malaking bahagi ng presyo ay pwedeng masakop na hindi available sa offer ng South Korea o Italy. Pero bago tayo tuwang-tuwang pumili base sa pinakamurang cash out, may dapat nating alalahanin muna. Isang beses na tayong nadali sa ganitong klasing usapan noon. Noong 2016, nag-sign ang Pilipinas ng kontrata para sa bagong mga frigate, 2 ships, may kompletong specs sa papel. May pangalan pa ng bayani ng bansa. Ang lahat ay mukhang perpekto hanggang sa dumating ang katotohanan. Ang BRP Jose Rizal, pinangalanan sa ating pambansang bayani. Ipinangako ang buong radar system, buong combat management system at nakalaang espasyo para sa towed array sonar laban sa submarine. Pero sa likod ng eksena, nagdesisyon ang shipbuilder, walang aprobasyon mula sa Philippine Navy na baguhin ang buong configuration, na wala ang inaasahang radar system, wala palang aktwal na espasyo para sa sonar. At ang admiral na nagtanong tungkol dito, tinanggal sa pwesto dahil sa tinawag na insubordination. Ganito ang tunay na panganib sa bagong fighter jet deal ngayon. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mag-o-offer ng pinakamurang cash requirement. Ito ay tungkol sa kung sino ang maglalak ng eksaktong specs sa kontrata at hindi na kayang baguhin ng supplier pagkatapos ng pagpirma, walang aprobasyon mula sa Pilipinas. Kung hindi ito mas secure, pwede tayong bumili ng bagong jet na may pangalan lamang ng kapangyarihan pero kulang sa aktwal na laman. Hindi ito usapan ng militar lamang. Bilyon-bilyong piso ng buwis ng taumbayan ang nakataya rito. Mas malaki pa kaysa sa kabuuang presyo ng 2 Jose Rizal frigates noon. Kung mauulit ang parehong pagkakamali sa mas malaking scale ngayon, hindi lang kakulangan sa kapabilidad militar ang magiging resulta, kundi kawalan ng tiwala sa bawat susunod na modernization program ng buong Armed Forces of the Philippines sa darating na henerasyon. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa West Philippine Sea, kailangan ng Pilipinas ng eroplanong hindi lang maganda sa papel. Kailangan ng eroplanong buo ang laman sa aktwal na kaso kapag kailangan na itong lumipad at makipaglaban. Ang bawat delay, bawat downgrade, bawat kompromiso sa specs ay direktang may epekto sa kakayahan ng buong bansa na ipagtanggol ang sarili nitong teritoryo laban sa mga karatig bansang patuloy na nag-eehersisyo ng lakas sa rehiyon. May mga nagsasabing
hindi na kailangang magmadali dahil nariyan naman ang Amerika sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Pero ito mismo ang dahilan kung bakit hindi dapat ganito ang pananaw ng Pilipinas. Ang modernong depensa ay hindi tungkol sa pag-asa lamang sa isang kaalyado kahit gaano pa katibay ang kasunduan. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng sariling kakayahan, hindi alintana kung sino ang nakaupo sa Washington sa mga susunod na taon. Ang tamang desisyon ay hindi ang pinakamabilis na masasagot na offer o ang pinakamababang cash requirement sa unang tingin. Ito ay ang offer na may pinakamalinaw na nakalock na configuration. May accountability sa bawat bahagi ng kontrata at may paraan para ma-verify ng Philippine Air Force ang bawat detalye bago pa man ito opisyal na lumipad. Financing terms lamang ay hindi sapat na batayan para sa desisyong ganito kalaki ang epekto. Sa aming pagsusuri, malinaw ang mensahe. Ang tatlong offer na ito ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya o sa presyo. Ito ay tungkol sa kung anong klasing institusyon ang gusto nating buuin bilang bansa. Isang institusyong madaling maswep ng pinakamagandang financing package o isang institusyong natutunan na ang tunay na leksyon mula sa sariling kasaysayan. Ang tanong ay hindi lang kung sino ang bibilhin, kundi kung paano mananatiling mapagbantay hanggang sa huling detalye ng kontrata. Ang Jose Rizal Frigate ay nagturo na sa atin ng isang bagay. Hindi sapat ang pangalan ng bayani kung kulang ang laman sa loob nito. Habang pinipili ng Pilipinas ang susunod na fighter jet nito, isang tanong na lamang ang natitira. Matututunan ba natin ang leksyon mula sa nakaraan o muli na lang tayong maiiwan sa isang eroplanong may pangalan lamang? At wala nang iba pa, mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.